Hindi mo na kailangan lumabas para magbayad. Instead, dito sa GCash, sa bills, pwedeng-pwede na bayaran yung mga bills mo. Mapakuryente man yan, tubig, o internet. I-explore natin yung billing payment dito sa GCash. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa GCash app, lalo kung bago ka pa lang dito, merong option na magbayad ng bills. Hindi mo na kailangan lumabas or magbayad ng extra. Instead sa GCash lang, meron na kakayahan na magbayad online. I-tap ko tong bills, hanapin mo lang dito yung gusto mong bayaran. Halimbawa, credit card. Isa yan sa mga dito. Let's say meron akong RCBC credit card. Tap ko yan. I-enter ko lang yung dapat kong bayaran for the month. And then meron ding credit card number dito na dapat i-enter. Ito yung nakikita nating 16-digit card number. Ilagay din ang email address, and then, i-tap na yung next na button. By the way, before mag-proceed, i-double check na tama yung mga information or else magkakaroon ng error na katulad nito. So, yun yung halimbawa sa credit card. Meron din sa kuryente. Halimbawa sa mga provinces, pwede nyo i-double check kung andito ba yung provider ninyo. Hindi lang Meralco, kundi yung iba't ibang electric companies pwedeng bayaran dito sa GCash. Sa water bills naman, ito yung mga pagpipilian. Depende rin sa lugar ninyo o yung provider nga ninyo kung ano ba yung dapat bayaran. Katulad sa akin, pwedeng ito. And then, i-enter ko lang yung 10-digit service ID number. Makikita ito sa bill na nare-receive natin monthly. Also, yung account name and email address na rin para kung sakaling kapadala sila ng proof of payment, pwedeng mapadala via email. Aside sa tubig, meron din sila sa cable or internet. Ito yung pagpipilian. Minsan, kapag wala sa cable or internet yung kailangan niyong bayaran, i-double check nyo baka nasa telecom siya, katulad ng PLDT or dito ko siya nakita. Next naman sa mga loans, pwede rin siyang bayaran dito. As long as available siya or nakikita nyo siya dito sa listahan, pwede nang mag-proceed. Halimbawa ito, ilagay lang dito yung mga requirements bago magbayad. At bukod pa dyan, pwedeng bayaran yung SSS Pag-ibig, which is yung mga government mandated na kinakalta sa mga empleyado, pero para sa mga OFW or voluntary members, pwede natin siyang bayaran dito. Punta sa government, pwede nyo i-search diretso na yung SSS, katulad nito, or Pag-ibig. Ito siya. So, pwede nyo i-explore iba pang mga options dito, katulad ng sa insurance, sa transportation na din, also sa real estate, healthcare, sa mga schools, especially kung may mga tuitions or miscellaneous fees na kailangan bayaran, pwede na siya dito. At kung sakali naman na hindi nyo alam kung saang category ba siya or grupo na sasakop, halimbawa ang gusto kong bayaran ay Meralco, i-search na lang siya dito sa pinakataas. Hindi nyo na kailangan pumunta sa category niya. Katulad nito, ipapakita niya kaagad. So, pwede nyong i-check itong search billers na option sa bandang taas. I-type nyo lang yung dapat nyong bayaran na bill. Or dito sa category sa bandang baba, pwede nyong piliin dito sa listahan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Pwede na kayo magbayad ng bills online gamit lang ang GCash. Tandaan na may mga pagkakataon na libre ang pagbayad. Minsan naman may mga fees or convenience fee na tinatawag. So, depende yan sa inyo. Pwede nyo i-compare kung saan mas mataas yung bayad. But then again, hindi nyo na kailangan lumabas. Napaka-convenient. Hindi nyo na kailangan mamasahe kapag ang ginamit nyo ay bills payment dito sa GCash. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!